Magandang araw mga kababayan. Ako ang inyong gabay sa katotohanan, ang lalaking hindi natatakot magsabi ng totoo kahit kanino. Kaya na nga mga Pasigenyo at Pilipino, handa na ba kayong malaman ang sikreto sa likod ng 9.6 billion pesos Pasig City Hall at ang 33 billion pesos Senate Building? Ngayon, bubusisiin natin ang isang viral na video na nagsasabing sina Vico Soto at Tito Soto ay parehong gumagamit ng mga proyektong ito para sa kanilang ambisyon pampolitika. Pero totoo ba ito? O isa na namang chismis na mas mainit pa sa sili sa Bicol? Tara, simulan na natin ang ilang mga minutong paglalakbay sa katotohanan. At huwag kalibutang i-hit ang subscribe button at i-on ang bell notification para hindi mo na ma-miss ang mga susunod na pagsusuri. Noong April 25, isang video sa Facebook ang kumalat na parang apoy sa kagubatan. 44,000 views, 153 reactions at 153 comments. Ang caption, parehas ang pau. Ngayon, alam niyo na sino ang utak ng 9.6 billion pesos Pasig City Hall paghahanda para may pondo sa 2028 election. Paghahanda para for senator. Ang pauha, parang tinapay na walang laman. Pero seryoso, ang video ay nagpapahiwatig na si Mayor Vico Soto ay gumagamit ng Pasig City Hall project para sa kanyang 2028 senatorial bid. At ito raw ay kopya ng ginawa ng kanyang tito, si dating Senate President Tito Soto sa bagong Senate building. Pero teka, wala silang ebidensya. Ni isang resibo, wala. Kaya naman narito tayo para i-fact check ito line by line, claim by claim. Una, alamin natin ang detalye ng Pasig City Hall project. Noong July 3, 2023, inihayag ni Mayor Vico Soto na ito ang pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng Pasig. Bakit nga ba? Kailangan ng bagong City Hall. Ayon sa mga eksperto, structurally inadequate ang lumang gusali. Ibig sabihin, hindi naligtas. Parang bahay na kailangang ayusin bago gumuho. Ang price tag, 9.6 billion pesos. Pero teka, bago kayo magmalaki, ang mahal naman, nilinaw ni Vico ng 9.6 billion pesos ay hindi lang para sa City Hall building, kundi para sa buong complex. Kasama ng mga pasilidad tulad ng health centers, parking, at iba pa. Pero may kontrobersya pa rin. Noong August 2024, nagrally ang ilang protesters laban sa proyekto. Pero narinig nyo ba, hindi raw taga-Pasig ang mga ito, taga Quezon City. At noong April 28, sinagot ni Vico ang mga akusasyon ng kakulangan sa transparency. Sabi niya, lahat ng dokumento ay nasa Pasig City website. Kaya naman mga kababayan, chinek natin. Totoo nga. Ang tanong, kung transparent ang proyekto, bakit may ganitong chismis? Ngayon, pag-usapan natin ang bagong Senate building sa Fort Bonifacio, Taguig. Nagsimula ito sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Tito Soto na muli tumatakbo sa Senado ngayong 2025. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, noong October 2024, ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 33 billion pesos. Oo mga kaibigan, 33 billion pesos. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na pinupuna ito ng marami. Kabilang na si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na noong 2021 ay sinabing mas maganda kung gawing modernong ospital ang gusali. Pero teka, ang viral video ay nagsasabing si Tito Soto ang utak nito, sa likod nito at ginagamit ito para sa kanyang comeback. Pero wala silang pruweba. Ang totoo, ang Senate building ay isang kolektibong desisyon ng Senado, hindi solong plano ni Tito. At kahit si Panelo sa kanyang komento ay hindi naman direktang binanggit si Tito Soto. Kaya't bakit siya ang sinisisi? Parang sinasabi natin na si Juan ay may kasalanan sa lahat ng problema ng mundo. Ang viral video ay nagsasabing may pattern sa pagitan ni Vico at Tito. Pareho raw gumagamit ng malalaking proyekto para sa politika. Pero narito ang katotohanan. Walang ebidensya na ang Pasig City Hall ay para sa 2028 campaign ni Vico. Si Vico ay kasalukuyang tumatakbo para sa kanyang ikatlong termino bilang mayor sa 2025 at wala siyang pahiwatig na tatakbo sa Senado sa 2028. Ang Senate building naman ay hindi rin solo project ni Tito Soto at wala ring resibo na ito ang kanyang comeback strategy. Ang Facebook page at ito pa,
Ang Facebook page na nag-post ng video ay kilala sa pag-atake kay Vico. Sino ang kalaban ni Vico sa 2025? Si Sara Diskaya, na asawa ng co-owner ng St. Gerard Construction. Isa sa mga top contractors noong panahon ni Duterte. Kaya't hindi malabong may motibong pampulitika ang video na ito. Parang pelikula ito, mga kaibigan. May script, may direktor, pero kulang sa katotohanan. Paano natin sinisiguradong tamang ating pagsusuri? Una, chinag natin ang original na video at ang mga sinabi nito. Pangalawa, hinanap natin ang mga opisyal na dokumento mula sa Pasig City website hanggang sa mga ulat tungkol sa Senate building. Pangatlo, tinignan natin ang konteksto. Sino ang nag-post? Una, ang kanilang motibo, at panghuli, kinausap natin ang mga eksperto at chinek ang mga balita mula sa mapagkakatiwalaang sources. Ang resulta, ang claim ay false. Walang ebidensya na ginagamit ni Vico ang Pasig City Hall para sa 2028 at wala ring prueba na si Tito Sotto ang gumamit ng Senate building para sa kanyang campaign. Kung may pattern man, ito ay ang pattern ng fake news na gustong-gusto nating linlangin. Bakit nga ba kumakalat ang ganitong fake news? Simple lang, emosyon. Kapag sinabing corrupt o scam, agad tayong naapektuhan. At sa panahon ng eleksyon, mas lalong mainit ang ganitong mga chismis. Pero mga kababayan, kailangan natin maging matalino. Huwag basta maniwala sa viral videos. Mag-fact check, magbasa, magtanong. At kung gusto ninyong malaman ang totoong balita, narito kami para sa inyo. Kaya't mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo sa isyong ito? Totoo bang may pattern sa pagitan ni Vico at Tito? O isa na namang gagawang kwento ito? I-share ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong pagsusuri. Kung gusto ninyong malaman ang susunod nating fact check, i-on ang notification bell. May tanong ka ba? I-post mo sa comments at sasagutin natin sa susunod nating episode. Sa mundo ng fake news, ang katotohanan ng ating sandata. Salamat sa pagsama sa atin ngayon, mga kababayan. Hanggang sa susunod na fact-checking adventure, mag-ingat kayo, mag-isip na maayos, at huwag basta maniwala sa chismis. Itong inyong kaibigan sa katotohanan. Paalam, #WalkWithLife.